Sam, pakibaba naman ka. Sige po, tayo po ay mag-start na para mabilis po tayong matapos. Oo, okay lang. Tara na po, lahat po na magti-teaching para po makauwi rin tayo ng mas maaga. Then pwede naman po habang nagti-teaching tayo ay kumakain. Okay lang po yun. Sige po, let us pray. Father God, maraming salamat po sa gawain namin. Maraming salamat din po sa bawat isa na naririto. Dalangin po namin na patuloy ka pong kumilos at mangusap sa bawat isa sa amin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, nandito pa rin po tayo. Pang-ilan na po tayo na Pang-ilan na po ba tayo dun sa feast ng Israel? So, yung una po ay Passover. Ang tawag po dito ay Pesach. Ano po yung kino-commemorate nun pong Passover, nun pong Paskwa? Yung pong sa Old Testament, yun po yung pinalaya sila ng Panginoon sa pagkaalipin. Yung pong nilagyan ng blood, yung mga trangkahan ng pintuan ng mga Israelita. So yun po yung kino-commemorate nito. At sa New Testament naman po, ito po ay ginanap ng Panginoon, di ba? Bago siya, naalala niyo po, kailan to naganap? Yun pong communion, yung Last Supper na ginawa ng ating Panginoon. Then pangalawa po, kung yan po ay naganap ng Nisan 4 ba? 14. Nakalimutan ko kung 14. The following day, nung pinaka-Sabado naman, yun naman po kino-commemorate nila ay Feast of Unleavened Bread. Yung tinapay na walang lebadura, di ba? Dahil sa kamamadali po ng mga ng mga Israelita na umalis sa Egypt, hindi na nila nalagyan ng pampaalsa yung kanilang mga tinapay. And sa buhay ng Panginoon, wala po siya. Yung pampaalsa, it symbolize din po yung kasalanan, 'di ba? Sa buhay ng Panginoon, wala po siyang naging kasalanan. Then yung pangatlo, yun pong first fruit, Feast of the First Fruit. Unang crop, first fruit, 'di ba? So, pagdating nila dun sa Promised Land, syempre nakapagtanim na po sila. Doon po, naghandog sila sa Panginoon nung pong first crops. Then, nakita rin po natin sa verses sa New Testament na ang parallel po nito, yung Panginoong Jesus, siya yung firstborn. Siya po yung firstborn na nabuhay na maguli. Okay, yung pang-apat po is the Feast of the Pentecost. Sige po, kuha na po tayo. Para kumakain tayo, para multitasking po tayo. May nakakaalala po ba nung salitang Pentecost? Sa New Testament, naalala nyo ba kailan sinabi yung Pentecost or Pentecostes? Sige po, kuha muna kayo.
Pag narinig po natin yung salita na Pentecost, ang maaalala po natin nito, yung sa Acts chapter 2. Yun po andun po sa upper room yung mga alagad ng Panginoon, tapos may mga dilang apoy na kumapit sa bawat isa, tapos nagsalita po sila ng tongues, nag-ibang lengguwahe. So yung feast po na to ay tinatawag po na Shavuot. Shavuot. Ito yung pang-apat. Ito raw po ay Festival of Weeks. Kung titingnan niyo po yung mga nasa picture natin, yan daw po yung usually na kinakain nila kapag meron pong sineselebrate nila yung Shavuot. Nakikita niyo po, merong herb, may mga gatas, may mga dairy, ganyan. May tinapay din po yan. And meron din pong wheat. Kasi di ba, agricultural din po kasi ang Israel eh. So, meron po silang mga agriculture. Yun pong Shavuot na kanila pong sineselebrate din po nila. Parang harvest din po, pagpapasalamat din ng harvest nila sa Panginoon. Sige po, next. The Feast of the Pentecost. Pag po sinabing Pent, ano po ibig sabihin? 5. Pag narinig niyo po yung pentagon, yan. It means 5. So, 50. Meron po yung ganyan. Ito po kasing Pentecost, kaya tinawag siya na Feast of Weeks or Shavuot kasi 50 days from the first fruit. Di ba nag-celebrate sila nung Sunday ng first fruit. Tapos magka-count sila ng 50 days. Darating naman po sila dito sa Pentecost na tinatawag. Okay? It marked the time when the fruit and the products resulting from the harvest were celebrated. Pinagpapasalamat din nila sa Panginoon yung hinarvest naman nila ng mga wheat at that time. Dito naman, ang pagkakaiba naman po nitong Feast of Pentecost at saka yun pong unleavened bread, doon po sa unleavened bread, yung kinakain nila na tinapay, walang pampaalsa, di ba? Kasi talagang yung purity, walang kasalanan. Kumbaga, yun yung nag-ano sa ating Panginoong Jesus eh. Dito naman po sa Pentecost, meron naman, ang nire-require naman sa kanila na kainin ay may pampaalsa naman. Sa unleavened bread, walang pampaalsa, mga flat bread po yung kinakain nila. Dito naman po sa Pentecost, yung mga tinapay siguro natin na mga malalaki, siguro yung mga parang mga pandesal siguro, siguro parang mga tasty bread, mga ganyan. Basta yung mga umalsa, yun na po yung kinakain nila dito. Naalala niyo po doon sa first fruit, kumuha sila ng mga magaganda na first fruit, tapos winave nilang ganon. Dito naman po sa Pentecost, yung dalawang tinapay, ang kanila pong i-wave na pagpapasalamat sa Panginoon. Makikita natin mamaya, bakit dalawa yung tinapay na wini-wave nila? At bakit naman may pampaalsa yung tinapay dito? Bakit, di ba sabi natin doon sa unleavened bread, nagsisimbolize yung pampaalsa ng kasalanan. Bakit dito? Bakit naman yung dito, hindi naman unleavened bread yung kinakain nila? In this sense, leavened bread speaks of celebration rather than the way unleavened bread speaks of deprivation. Leaven also refers to Gentiles, corruption, or sin. The priest was required to take 2 loaves of leavened bread and wave them together so that they appeared to become 1 loaf. Kaya raw po dalawa yon, parang sa New Testament, binigyan po nila na meaning to, isa sa Jew at isa sa mga Gentile. Ganon. Bakit naman leavened bread? Bakit hindi? Ibig sabihin ba, pinahayaan na may kasalanan? In this sense, kaya po leavened bread yung ginamit nila, ipinakikita po dito na iba na sila. Diba? Nung nandun sila sa Egypt, sila ay mga slave. Sila ay mga alipin. Pero ngayon, hindi na sila alipin. Sila ay malaya na. Yun naman po yung it speak dun sa tinapay na naginamit dito. So, hindi na yung sin ang pinag-uusapan dito. Kundi, yun na pong naiba sa buhay nila.
Okay, next. Or Exodus 34 verse 22. Ito po yung pinagsimulan nito. Sabi dito, ipagdiwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo. Okay, bakit sanlinggo? Kasi 7 weeks po yan. At pag tinotal mo po mula po dun sa first fruit plus 7 weeks, di ba 7 times 7, 49 na agad, di ba? Tapos yung day po na yan, kaya po tinawag na 50 or Pentecost. Nakuha po ba natin yung logic? Kaya po siya tinawag na pista ng mga sanlinggo. Kasi 7 po na weeks. So 7 times 7, 49. Then yung day po na yan is 50. So Pentecost. Ipagdiwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo, ang unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng mga tolda tuwing matatapos ang taon. Later po, pag-uusapan po natin yung pista ng mga tolda. Okay. Tingnan po natin dito. Meron po ditong picture. Tapos simula po nung nandun sila sa Egypt, di ba? Nung bago pa ayaw silang paalisin nung pong Pharaoh, nung paraon, di ba? So inutusan sila ng Diyos, ang daming mga plague. Ano ba yung plague? Ang daming mga pinadala ng Diyos na para salot, pero hindi sila pinaalis. Pero yung kahuli-hulihang salot, yun po ay nga po yung huling-huling salot? Yung mamamatay, yung mga panganay na anak, di ba? Pero para mas fair yung mga panganay na anak nung pong mga Israelita, kailangan pumatay sila ng unblemished na lamb. Tapos, ipapahid nila sa door para pagdaan ng angel of death, lalampasan sila, walang mamamatay na panganay sa kanila. So, after that, kinabukasan, nagmamadali sila agad. Sige, sabi nung paraon, sige, umalis na nga kayo. Mamamatay kami lahat dito pag di pa kayo umalis. So yun, nagmamadali sila. Wala na silang time para palakihin pa yung tinapay nila. Kaya po nung umalis sila, unleavened bread yung daladala nila. Okay. Then, ito po yung nangyari. From unleavened bread, tapos papunta po doon sa Sinai, yung 50 days. So, marami po silang pinagdaanan, di ba? Habang nandun po sila naalala niyo po yun, habang nandun po sila sa wilderness, naka-encounter po sila ng tubig na mapait. Diba? Reklamo na reklamo. Ano ba? Wala naman tubig dito sa pinagdalan. Inalis mo kami sa Egypt, pero ngayon mamamatay kami, wala kaming tubig. Itong tubig na binigay mo sa amin, mapait pa. Sabing ganyan. Then, wala kaming makain. Inalis mo kami sa doon na marami, masasarap yung mga pagkain namin. So, kare-reklamo nila, anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ang God ng mana, di ba? Yung bread from heaven. Then, dito, I guess dito nangyari yung nagalit si Lord kay Moses kasi kare-reklamo rin nila, siguro narindi si Moises. Ano ba yan? Wala kami mainom. Uhaw na kami. So, ang sabi ng Lord kay Moises, parang mo lang, tapikin mo lang, or kausapin mo lang yung rock, tapos may lalabas na ng mga tubig dyan. Pero ano ginawa ni Moises? Di ba? Sa galit niya, hinampas niya. Pero dumaloy naman yung mga tubig. Then, nagkaroon po sila ng war sa mga Amalekites. Then, umakyat po si Moises sa bundok ng Sinai at doon po ibinigay yung Torah. Ano ba yung Torah? Sa kanila po kasi ang tawag doon Torah. Yun po yung mga 10 commandments na Diyos, yung 2 tapyas ng bato. So, kino-commemorate din po doon sa Pentecost, yun pong giving of Torah na tinatawag. Okay? Next, Rafael. Shavuot means week and it refers to the biblical holiday celebrated on Sivan, verse 6. Bali, sila raw po, 2 yung New Year nila. Ito pong, yung una natin, yung sa Passover, di ba? New Year din po nila yon na tinatawag. Pero ito, may another New Year po sila eh. Yung isa biblical, yung isa ay, yung parang ginagamit nila usually.
just like yung atin po na calendar. It celebrates the completion of the 7-week Omer counting period between the second day of Passover and the Shavuot. Ang tawag pala nila dito, mula dito sa mga tubig na to, sa mana, ang tawag pala nila dito, counting of Omer. Naalala nyo po, di ba, kapag umuulan, pag nagpadala ang Diyos ng mga tinapay, sabi ng Diyos sa kanila, kumuha kayo ng Omer, ilagay nyo dyan. Kung ano lang yung kaya nyong kainin, yun lang yung kukuhanin nyo. Huwag kayong kukuha ng sobra. So, yun po yung Omer na tinatawag. So, yan po yung yan po yung origin kung bakit po nagkaroon sila ng Pentecost. So, nung palang dumating yung time sa New Testament na Pentecostes, ang kino-commemorate po pala nila, yun pong nasa Sinai sila, ibinigay ng Panginoon yung pong Ten Commandments o yung Torah na tinatawag. Okay, next. So ito po yung origin ng Pentecostes. So tandaan po natin. Okay, next. Sa New Testament, sa Acts 2 verses 1 to 4. Okay. Before that, bago po pumunta tayo dyan sa Acts 2, basahin po natin tong Luke 24 verse 49. Ito po ang Panginoon mismo ang nagsasalita dito. Lucas 24 verse 49. Maaalala niyo po ito pag nabasa natin. Sabi po dito, at narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Datapat magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas. Di ba? Kanina po yung message ni Pastor Ray sa atin, ilang beses pong binanggit yung banal na Espiritu, di ba? Yung Holy Spirit. So, dito po sa Luke 24 verse 49, sinabi po ng Panginoon sa kanila na pag-ascend ko sa langit, may bababa naman dito. 'Di ba? Nabanggit din po kanina. Yun po yung Holy Spirit na tinatawag na makikita po natin dito sa Luke 24 verse 49. So, kung maaalala natin, noon pong sino na nakabasa dito? 'Di ba namatay ang Panginoong Jesus, tapos muling nabuhay. Ilang araw po siyang nanatili dito sa lupa bago siya nag-ascend sa langit? 40 days, tama po. Okay? So, tingnan natin, sabi kasi niya dito, maghintay muna kayo kasi pag alis ko dito, may ipapadala ako sa inyo. So, katulad nung message kanina, hindi rin sinabi kung kailan. Basta sabi, maghintay kayo. Ipapadala ko yung aking banal na Espiritu. Di ba? Sabi dito, datapat magsipanatili kayo. Maghintay kayo. Darating yung banal na Espiritu. Then, nangyari nga po itong Acts 2 verses 1 to 4. Sabi, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. So, yan po yung ating pinag-aaralan ngayon. Yan po yung Shavuot. Okay? Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas ng hangin at napuno ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Okay. Kung maalala nyo po, di ba, nung nangyari po ito, maraming mga dumadaan na mga tao sa paligid. Sabi nila, ano yun? Bakit sinasalita nila yung salita namin? Di ba, halimbawa, may mga Arabo na nagpunta doon o may taga-Turkey or taga-Greece na dumadaan doon. Tapos naririnig nila, ang daming mga nag-iintangs, nagsasalita ng iba't ibang wika. Nagtataka sila, bakit, di ba mga taga rito lang to? Bakit sinasalita nila yung salita natin? Di ba? Kasi nga po, yun po yung tongues na nagkaroon po sila ng baptism of the Holy Spirit. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo.
at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. During Pentecost po kasi, marami pong pumupunta doon na taga-ibang lugar. Kumbaga pista to eh. So, yung mga taga-ibang lugar, pumupunta po doon sa Jerusalem at that time, siguro nakikipiesta sa kanila, sa mga kamag-anak nila doon, di ba? At nagtaka sila, sabi nila, bakit sinasalita nila yung salita natin? So, yan po yung Pentecostes na tinatawag. Kaya po maraming nakarinig dahil isa po itong pista. Pista po kasi ng Shavuot nung time po na naganap yung baptism of the Holy Spirit sa mga alagad. At this time po ba, kasama pa nila Panginoong Jesus? Hindi na, di ba? Kasi sabi nga ng Panginoon sa kanila, aalis ako pero may ipapadala ako dito, di ba? So yun yung banal na Espiritu. So, 40 days pa nandito ang Panginoon. Naghintay pa sila ng 10 araw. Diba? Then, yung Holy Spirit naman ay pinagkaloob sa kanila. So, kung minsan may mga kapatid po tayo dito na siguro naririnig ninyo, paminsan merong nag-i-intangs, hindi Tagalog, hindi English. Intangs po ang tawag doon. Yun po yung lengguwahe na hindi natin naiintindihan. Posibleng Incheck o German or whatever po yun. So another, po yun, teaching po yun. Basta kung may naririnig po kayo na ganun, yan po yung tinatawag na in tongues. Romans 8:11. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. So yung po pala ang Espiritu Santo, hindi lang sa kanila naninirahan. Meron po ba tayo nun? Amen. Meron po tayo nung banal na Espiritu. Ang tanong, naalala ko yung message last week or last week, nakaupo ba siya dun sa trono ng puso natin? O baka ikaw pa rin yung nakaupo dun sa trono ng puso mo? Dapat ang Diyos na yung nakaupo dun sa trono ng puso natin, di ba? So, yun po. Nananahan na po sa atin ang banal na Espiritu, pero, yun nga, let us make sure na siya talaga, ang God talaga yung nakaupo dito sa trono ng ating mga puso. Okay. Magkakaroon po tayong muli ng paghahambing kasi sabi natin, yun pong mga, yung mga feast ng Israel, hindi po coincidence, di ba? Naalala niyo yung sa Ecclesiastes. Lahat pong ito ay talagang sinadya ng Panginoon na mangyari. Okay, tingnan po natin yung pagkakaparehas po. Sige. Exodus verse 19. Shavuot in the Mount Sinai is sometimes considered the day on which Judaism was born. From Egypt, kaya marami pa rin po sa kanilang may mga Diyos-Diyosan kasi nakuha nila yung religion sa Egypt. 'Di ba? Wala pa talaga silang religion at that time. Kaya po, umakyat si Moises dun sa bundok Sinai, pagdating niya, at daladala niya yung commandments ng Panginoon, dun po nagkaroon ng covenant ang Diyos at ang mga Israelita. Na siya na yung magiging Diyos, ganyan, siya na yung susundin. Because of that, yung pakikipag-usap ni Moises sa Diyos. Pero later makikita naman natin na nagka-problema po nung pagbaba ni Moises galing sa Mount Sinai. Pero sinasabi po na yung unang Shavuot sa Mount Sinai, doon daw po sila unang nagkaroon ng sabihin natin na religion. Yun daw po yung umpisa nung Judaism. Ano po ba yung Judaism? Ibang religion po ba yun? Parang Hinduism ba yan? Buddhism ba yan? Hindi. Yan po yung religion ng mga Israelita
Sila po ay mga Jew, 'di ba? Jewish. Ang religion po nila ay Judaism. So yung pong Shavuot sa Mount Sinai, sabi po nila, doon daw po nag-start yung Judaism. Pero contrary sa naman po sa New Testament, sa Acts chapter 2, the church was actually established on this day when God poured out His Holy Spirit and 3,000 Jews responded to Peter's great sermon and his first proclamation of the gospel. Pag nakita po natin tong Acts chapter 2, yun nga, yung nandun sila sa taas, sa upper room, tapos binaptize sila ng Holy Spirit. 3,000 tao po ang nadagdag sa kanila, 3,000. Kaya sinasabi po na parang ito yung start ng church, ng iglesia, ng mga Christian. 'Di ba? The church was actually established on this day. May 3,000 po na Jew na nadagdag sa kanila. Okay, basahin po natin yung nasa Acts chapter 2. Contrary, sa Exodus chapter 19, sa Exodus chapter 32, tingnan po natin sa Exodus chapter 32, may nangyari din po dito. Sasabihin na naman natin, coincidence ba to? Exodus 32 verse 28. Tama ba to? Okay, so dito po sa Exodus chapter 32, di ba, naalala nyo, galing sa Mount Sinai si Moises. Pagbaba niya, ano po inabutan niya? Nagkakasayahan yung mga Israelita. Tapos ano ginawa nila? Gumawa sila ng golden calf, nung guya, di ba? So, syempre, naghalit si Moises dahil sa galit niya, ginawa niya, naitapon, naibato niya siguro yung Torah, di ba? Yung dalawang ng Ten Commandments. Tapos, meron pong 3,000 na tao na namatay. Sabi sa verse 28, kasi sabi dito, sa 26, at tumayo nga si Moises sa pintuang daan ng kampamento at nagsabi, sino mang sa Panginoon ang kiling ay lumapit sa akin. At lahat ng mga anak ni Levi ay nagpipisan sa kanya. Yung mga ayaw, hindi gusto yung ginawa nila ng mga Diyos-Diyosan, lumapit sa kaniya. Anong tribo raw po yun? Mga Levites, mga Levita, naglapitan sa kanya. 27, at sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ipatong ng bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang hita. In short, patayin ninyo yung mga hindi sumusunod sa Diyos. Yung mga gumawa nitong Diyos-Diyosa na to. Verse 28, at ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moises at nabuwal sa bayan ng araw na yaon ang may 3,000 katao. Sa Exodus, sa Old Testament, 3,000 po yung tao na namatay. Kasi, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos yun. Hawak-hawak pa nga lang ni Moises yung Torah, yung Ten Commandments So nagalit ang Diyos, 3,000 po na katao ang namatay. Samantala, pag binasa naman po natin yung Acts chapter 2, verse 41. Sige nga po. Maganda nga po, nagbabasa tayo. Acts chapter 2, verse 41. Ito naman po yung makikita natin. Yaong mga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismohan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Sa Old Testament, sa pagsuway nila, dahil sa galit ng Diyos, 3,000 yung taong namatay. Dito naman po sa New Testament, sa Acts 2 verse 41, 3,000 po yung tumanggap sa Panginoon at nabuhay. Nagkaroon ng buhay na walang hanggan.
So, yan po yung ng Shavuot and yung Pentecost na nakita po natin sa Acts chapter 2. Okay, another. Sige, Rafael? Shavuot and Pentecost share parallels as celebration, marking the divine outpouring of a newly formed people. Tama nga po, yun yung sinasabi natin, Shavuot, parang doon nag-start yung Judaism. Then dito naman po, at doon po sa Shavuot, doon po ibinigay yung Torah or yung Ten Commandments. Samantala, sa Pentecost naman po, naganap doon yung outpouring, yung pong baptism of the Holy Spirit, empowering it to fulfill God's plan. Okay? Doon din po nag-start yung church, yung early church. Okay, next. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin ng Shavuot para sa bawat isa? Paano po nila kino-commemorate yung Shavuot na tinatawag? Parang Christmas din po sa kanila. Meron din silang, nagde-decorate din sila ng mga greens naman po ang dine-decorate nila. Sa kanila siguro mga bahay, sa kanilang sinagoga. Tapos ang binabasa naman nila, yun pong kay Ruth. Tayo siguro bihira natin mabasa yung Book of Ruth, di ba? Or baka nga hindi pa natin nababasa yung Ruth eh. Bakit? Kasi nga po, harvest festival din po sa kanila tong Shavuot na to. Hindi lang siya yung Pentecostes, Shavuot din siya, harvest festival din. Okay. Sa atin naman, sa 1 Corinthians 6:19-20, ito po yung implication natin sa panahon na to. 1 Corinthians 6:19-20. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo? Templo po ba yung katawan natin ng banal na espiritu? At tinanggap ninyo mula sa Diyos. Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi na sa inyo, kundi sa Diyos. Hindi na pala atin tong katawan na to. Dapat, ang nauuna na pala dito sa katawan na to, ang Diyos, kasi hindi na atin to. Sabi nga doon sa isang awit, I am not my own. I was bought with a price. Binayaran na tayo ng Diyos eh. Dapat, kung hindi natin pag-aari itong katawan na to, dapat yung may-ari ang nasusunod sa buhay natin, di ba? Kasi hindi pala tayo na ang may-ari. Ang katawan ninyo ay hindi na sa inyo, kundi sa Diyos. Sabihin ng katawan mo, ayokong magbasa ng Bible. Sabi mo, sa Diyos yan. Ayoko na mag-pray, pagod na ako. Sabi ng Bible, hindi na sa'yo yan eh. Diba? Sino dapat masunod? Ikaw, yung katawan mo, o yung Diyos? Diba? Dahil tinubos niya ng napakalaking halaga. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos gamit ang inyong katawan. Ito po, ito ang madalas hindi nauunawaan ng tao. Tinubos niya ng napakalaking halaga. Kasi sasabihin nung pong ibang mga tao na share natin, maraming nagsishare, di ba naririnig nila, tanggapin mo lang ang Panginoon sa puso mo, maliligtas ka. Sasabihin na iba, ganun lang, tatanggapin lang, maliligtas na ako. Kaya yung iba kung ano ginagawa nila, di ba? Naglilingkod sila, tumutulong sila sa mahihirap, lahat, lumalakad silang paluhod, nagpepenitensya sila. Kasi feeling nila, kapag ganun yung ginawa nila, talagang yun yung katubusan sa kanila, yun yung kaligtasan sa kanila. Kasi sabi nila, ganun lang, ang dali-dali na, pinadali na nga ng Diyos, pero hindi siya mura. Napakalaking halaga po ang kinos nito. Di ba? Imagine yung Diyos, imagine yung, sabi nga yung the darling of heaven, pinako sa krus na matay para sa atin. Hindi po walang halaga yung ginawa ng ating Panginoon, kundi napakalaking halaga lang po. Kung marirealize lang po ng mga tao sa paligid natin. Okay. So, to wrap up po yung ating 4 na spring holidays, Passover, okay? Dito po ay
namatay ang ating Panginoon, di ba? Yun po yung Friday. Then, the following day, unleavened bread. Nagmamadaling umalis yung mga Israelita sa Egypt. Ito naman po, nakaburol na po nakalibing na ang ating Panginoon at this time, di ba? Then, nung Sunday po, first fruit naman ang sineselebrate nila. Yung nakarating na sila doon sa lupang pangako at nakapagtanim na sila, first time silang nagtanim doon sa lupa at first time na aani rin sila. Kaya pagpapasalamatan nila sa Panginoon. And resurrection naman po, nabuhay na muli ang ating Panginoon. Then after that, plus 50 days, yun namang Pentecost po, yung Pentecostes na tinatawag. Another harvest po sa kanila ng wheat. At the same time, binigay po yung 10 Commandments sa kanila. Sa atin naman, sa New Testament naman po, ang kasabay po nito, ayun pong banal na espiritu naman po. Sabi nga nila, dito sa Pentecost, dun sa unang Shabuot, yun daw po ang birthday ng Judaism. Ito naman pong sa New Testament, dito po unang nagkaroon ng 3,000, isang church na po sila na maituturing at that time. Spring holidays, ito pong 4 na to, naganap during spring. Sabi po nung mga theologians, nung pong mga Bible scholars, ito pong lahat na to, naganap nung pong unang dating ng ating Panginoon dito sa lupa. Tama po ba? Mula nung ipinanganak siya hanggang mamatay siya at muling pagkabuhay, andito po The first coming po ng Lord. Then nagkaroon po ng silent years na tinatawag. Then God willing, next week po, ang pag-aaralan na po natin, yung pong mga fall holidays. Di ba, naalala nyo yung bilog, yung calendar natin? Ito yung spring, ito yung fall. Etong spring holiday, ito po ay naganap sa buhay ng Panginoon nung kanya pong first coming. At yung fall holidays, magaganap naman po yun sa second coming ng ating Panginoon. So, ipag-pray nyo po ako, medyo mahirap po ito. Eschatology po yung ating pag-aaralan sa mga susunod po na linggo, second coming po, end times. So, sana po ay ma-excite tayong lahat at matuto po tayo. So, meron po ba kayong tanong? Naunawaan naman po kaya? Sana po ay may nadagdag sa atin, kasi bihira po itong itinuturo, yung pong mga Feast of the Israel. Sige po, since para maaga po tayo makauwi, let us pray na po. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mga salita mo na amin pong pinag-aralan. Salamat po dahil tunay nga po na yung salita mo is blueprint para sa amin. Kung talaga lang naming aaralin, kung talaga lang namin pagbubulay-bulayan, ikaw talaga yung magtuturo sa amin. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, maging sa amin pong pag-uwi, sa aming pag-iwahiwalay, dalangin po namin ang guidance mo. At Lord, sa iyo po kami nagtitiwala, gaano man kalakas tong bagyo na to, pero Lord, sobra ka. Mas lalo kang malakas, Panginoon. Ikaw na aming Diyos na pinananampalatayanan. Salamat po sa iyo. Bantayan mo po at ingatan ang bawat isa sa amin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po.